Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Pa-donate po sana via GCash. Mga master, salamat. Huwag po sanang e-escape ang ads natin, mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 341. Naisip ni Aaron, bakit ako mananagot? Madali itong maayos ng pamilya Dawson. Sa kabilang banda, si Mark ay nagpapatakbo ng isang plaza na nalulugi. Hinahanap niya ang kotse na nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang $1,000,000, muli, na nagpakita na talagang may depisit ang plaza ni Mark. Gaano kawalang kakayahan? Humph, nagsilbi ito sa kanya ng tama. Ngumisi si Aaron. Tinulyapan siya ni Mark ngunit hindi ito umimik. Nanatili lang itong nakatitig sa kanya. Nagiging tense ang atmosphere. Masarap ang pakiramdam ni Helena habang hinahangaan niya si Aaron. Kaya niyang pukawin ang isang mapagpanggap na tao sa ilang salita lamang. Dapat matakot si Mark. Hindi na siya nag-aalala. Kanina, naaawa siya kay Aaron nang magbabayad ito, ngunit paano niya makakalimutan na napakalakas ng pamilya Dawson? Walang ipinakitang ekspresyon si Brenda sa kanyang magandang mukha. Hiniling ito ni Mark. Dapat niyang napagtanto kung gaano kalakas ang pamilya Dawson. Paano sila masasaktan ng mga ordinaryong tao, lalo na ang mga taong maraming utang na katulad niya? Tulad ng isang taunan na walang pakiramdam ng paghatol, siya ay nakatadhana na maging isang taunan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Mark. Nag-aalala si Yolanda. Pakiramdam niya hindi tatawagan si Mark. Sa halip, may naramdamang panlalamig sa kanyang mga mata na nagpapahiwatig na malapit na niyang bugbugin ang isang tao. Naisip ba ni Mark na bugbugin si Aaron? Ayos lang. Nagkibit balikat si Mark. Nakahinga ng maluwag si Yolanda. Pakiramdam niya ay hindi na siya dapat magsalita. Mark must have his own way of handling it. Last time noong nasa Hotel Luna sila para sa hapunan, nagawa ni Mark. To get so many people to rescue in just a phone call. Natulala talaga si Yolanda noong mga oras na iyon. Kung hihilingin niya sa kanila na humingi ng tulong ngayon, malamang na naharang ang kalyeng iyon. Nabalitaan ni Yolanda ang tungkol sa pamilya Dawson, ngunit ang pamilya ay walang halaga kumpara kay Mark. Fine. Tinong nagsabi sa'yo na ayos lang. Sarkastikong sabi ni Aaron, bayaran mo. Ikaw ang nakabangga sa kotse ko. Ikaw rin ang may pananagutan sa kabayaran sa paglagay sa amin sa mental shock state. Naiintindihan mo ba? Nagmaneho ka ng walang ingat at natroma kami. Tumingin si Aaron kay Mark na hindi sumagot at tumawa siya. Napakawalang kwentang tao. Sa sandaling binanggit niya ang pamilya Dawson, si Mark ay walang lakas ng loob na tumugon. Ang duwag. I don't even know how you managed to get your hands on the plaza. Don't tell me na nakuha mo to sa sugar mommy mo, ha? Patuloy sa pangungutya ni Aaron. Si Esther at ang mga test driver ay hindi nang ahas na magsalita ng kahit ano. Narinig na nila ang tungkol sa pamilya Dawson. Naisip ni Esther na karapat-dapat ito kay Mark. Sino ang nagtanong sa kanya na pumunta para sa pagsasanay? Hindi mahalaga kung hindi niya kasalanan. Dahil siya ay isang taunan, siya ay kailangang magbayad para dito sa huli. Narinig mo ba ako? Lumapit si Aaron kay Mark, maramdaman niyang obligado siyang pigilan siya. Kung ikukumpara ang kanilang mga background, si Mark ay natalo ni Aaron ng lubusan. Okay, ako na ang magbabayad, sa wakas ay nagsalita si Mark. Agad namang ngumisi si Aaron, aba, ang perceptive mo. Wala ka namang choice eh. Haha. Tiningnan ni Helena si Mark ng masama. Isang talo. Nagulat ba siya at naiihi ang sarili niya? Nanatiling walang ekspresyon si Brenda, ngunit puno ng disgusto ang kanyang mga mata. Ako na ang magbabayad ng medical bills mo. Biglang dagdag ni Mark. Itinaas niya ang kamay at sinampal sa mukha si Aaron. Agad na bumagsak si Aaron sa lupa sa pagkalito. Hindi niya iyon inaasahan, ngunit kung gawin niya iyon, hindi siya makakatakas. Natutunan ni Mark ang martial arts pagkatapos ng lahat. Hindi kaya ng mga ordinaryong tao ang kanyang sampal. Ang isang playboy na tulad ni Aaron ay bihirang mag-jogging, huwag mag-ehersisyo. Ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa paglalaro ng mga kotse at babae.
Paano niya ito makukuha? Si Yolanda ang unang natulala. Hindi siya makapaniwalang may binangga si Mark. Natarante at nabigla si Esther sa parehong oras, ngunit hindi nagtagal, umiling siya sa pagkasuklem. Naisip niya sa sarili, tapos ka na. Sino ka para saktan siya kung wala ka lang? Si Brenda at Helena ang pinakanagulat. Lahat sila ay abala sa pag-iisip tungkol sa pagkakataong lumuhad si Mark kay Aaron at humingi ng awa. Akala ni Helena, pero hindi na inaasahan na magsisimulang makipag-away si Mark. Nalungkot si Helena. Galit niyang tinitigan si Mark at hindi makapaniwalang nagtanong, baliw ka ba? How dare you hit me? Mabangis na bumangon si Aaron. Ang gwapo niyang mukha ay namula at namamaga, at masyadong nakakapansin ang palm print sa pisngi niya. Hindi na pinansin ni Mark si Helena. Iniwas niya ang kamay at muling sinampal sa mukha si Aaron. Parehong nagulat at galit si Aaron. Hinawakan niya ang kamay ni Mark at sinuntok ang mukha niya. Nakipag-away siya noon, kaya walang alinlangang gagantay siya. Hindi siya papayag na bugbugin siya ni Mark. Gayunpaman, itinaas ni Mark ang kanyang tuhod sa tiyan ni Aaron. Peray! Napasigaw si Aaron sa sakit. Tinakpan niya ang kanyang tiyan, pinaliit ang kanyang katawan na parang hipon at nahulog sa lupa. Muntik na siyang mawalan ng malay. Hindi siya makatayo dahil sobrang bigat ng suntok. How dare you? Galit na galit si Helena dahil ang kanyang Prince Charming ay nasa totoong gulo. Tinuro niya ang mukha ni Mark at umungol, ikaw. Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Aaron ngayon. Pinanangkitin siya ni Mark ng mata. Umisi si Helena at dagdag pa, are you glaring at me? Nako, gusto mo pang bugbugin ng babae, di ba? Halika na nga. Sarcastic ni Helena na para siyang baliw sa kakatawa. Wala pang nakatitig sa kanya ng ganoon. She continued saying, you have no guts, do you? Such a coward. Sino ka para bugbugin si Aaron? Loser, lumuhad ka at yumuko kay Aaron ngayon din. Hindi komportable si Helena sa titig ni Mark, kaya napasigaw ulit siya, how dare you glare at me? Go to H2. Come and hit me if you have the guts. Halika, lahat, ang duwag na ito ay gustong manakit ng babae. Go! Sige, suntukin mo ako. Siya. Tinampal ni Mark si Helena sa mukha at agad itong bumagsak sa lupa. Agad namang natigilan si Brenda. Tinakpin ni Yolanda ang bibig at napabuntong hininga. Nanlaki ang mga mata ni Esther nang maisip niya, ang walang hiyang lalaki, paano niya nabubugbog ang isang babae. How dare you? Gusto kitang patayin. Tigaw ni Helena na tila nababaliw na. Bumangon siya at kinamot si Mark gamit ang kanyang mga kuko. Tinampal ulit siya ni Mark sa mukha. Tigaw ni Helena at bumagsak sa lupa. This time, tinakpan na lang niya ang pisngi niya at hindi na gumaganti. Kung bumangon siya, siguradong sasampalin na naman siya ni Mark. Natakot si Helena. Siya ay tulad ng isang ash asterisk eye. Paano niya nagawang sampelan siya? Siya ay isang magandang babae pagkatapos ng lahat. Ken nilusob mo ang isang babae. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Brenda si Mark, how dare you? Are you even a man? Nararapat lamang sa kanya, tagot ni Mark habang stoic ang mukha. Puno ng puot ang mga mata at ekspresyon ni Brenda. Napatingin tuloy si Mark kay Aaron na nakatikip ang tiyan sa sakit at sinabing, give me your bank account number, I'll pay for your medical fees. Ikaw. Siya. Sa sobrang galit ni Aaron ay hindi na siya nakaimik. Bumangon siya habang nasa tiyan ng mga kamay at susumpi na sana si Mark. Pinalipad ni Mark si Aaron gamit ang isang sipa at siya ay napasigaw, muling bumagsak sa lupa at halos mawala ng malay. Your bank account number, ulit ni Mark habang naka-poker face. F6. Bakit mo hinihingi ang bank account ko? Magkano ang gusto mong ibayad sa akin? Galit na galit si Aaron. Hindi pa siya nabugbog ng ganito. Sa sandaling ito, pinagsisisihan niya ang hindi pagsama ng mga bodyguard. He had come to flirt with girls, paano siya magdadala ng iba para itag? Ikaw ang magdesisyon. Mukhang walang pakialam si Mark. Naiinis si Esther at nagtanong sa loob-loob, hinihiling mo ba sa kanya na magdesisyon? Magkano ang kaya mong bayaran? Daan-daan. Libo-libo. Gusto mo ako ang magdesisyon? Di man. Iniinsulto mo ba ako?
Nagmumura si Aaron habang nagpupumiglas na tumayo. Kailangan pa ba niya ang pera? Malinaw, sinadya ni Mark na ipahiya siya. Paano niya ito natitiis? Lumapit si Mark at hinawakan ang kwelyo niya. I'll ask you again. What is your bank account number? Ako na ang magbabayad ng medical expenses mo. Sa pagkakataong ito, natakot si Aaron. Wala siyang kasama sa ngayon at sigurado siyang hindi niya matatalo si Mark. Naiwan na walang pagpipilian, nagngangalit siya at sinabi kay Mark ang kanyang bank account number. Magkano ang gusto mo? Tanong ni Mark. Magkano ang gusto ko? $10 million, kaya mo ba akong bayaran? Ngumisi si Aaron. Tulala ba si Mark? How dare he ask him in such way when he was running a plaza na hindi naman kumikita? Hinitian din siya ni Brenda. Sa ganitong mga kalagayan, gusto pa bang magpakitang gilas si Mark? Bumangon si Helena mula sa lupa at tinakpan ang pisngi ng kanyang mga kamay. She was so frustrated that she cursed inwardly, "Scam. You can't even pay $8,000 or $10,000, let alone $10 million. What gave you the courage to be so pretentious? You are f***ing shameless. $10 million. It seems so little. I think I should pay you more." Nagkibit balikat si Mark at ipinadala ang bank account number kay Bettina, na hinihiling sa kanya na ilipat ang pera. Pagkatapos, naging walang ekspresyon si Mark. Tinitigan ni Aaron si Mark na may hinala. Nagpapanggap ba siya o talagang babalikan siya? Nang nagtataka siya ay nakatanggap siya ng notification sa kanyang phone. Ito ay isang mensahe mula sa bangko. Kinuha niya ang phone niya para tingnan at bigla siyang nataranta. Kabanata 342. Aaron, let me see how much this scam has transferred. Mayroon bang $1,000? Nakakadiri. Lumapit si Helena na nakatikip ang mga kamay sa pisngi. Nang makita niya ang message sa phone ni Aaron ay natigilan din siya. Kumunat ang noo ni Brenda. Helena. Magkano? Hindi ito maaaring totoo, bulong ni Helena habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Nang muli niya itong tingnan ay mas nagulat siya. Nakatayo siya na parang na-freeze na parang isang piraso ng kahoy. Nainis si Brenda sa kawalan nito ng sagot. Hindi ba nakita ni Helena ang pera noon? Bakit siya nabigla? Ayaw niyang tingnan. Ilang daan o libong dolyar na kabayaran, makakasakit lang ito sa kanyang mga mata. Ipinagpalagay ni Brenda na ang dahilan kung bakit nabigla sina Aaron at Helena ay malamang na sila ay nabalisa. Sa sobrang gulat ng dalawa ay hindi na sila nagsalita. Tinusot-kusot ni Yolanda ang kanyang magagandang mata at tumingin kay Mark nang may pagtataka. Nagkatinginan si Esther at ang dalawang test driver na nagtataka. Nag-alinlangan si Esther, binigyan si Mark ng masamang tingin, at lumapit para tingnan. Sa sandaling makita niya ang mensahe, siya ay parehong nalilito bilang Helena at Aaron. Tatlo sa kanila ang naiwan sa pagkabigla, ang dalawa pang test driver ay tulala. Ano ang nangyayari? Napakunot noo si Brenda at naisip bakit sila napaka-ignorant. O sila ay galit na sila ay nawalan ng malay. Natulala ba sila sa nakikita? Anyway, ayaw makita ni Brenda ang figure dahil makakasakit iyon. Magkano ang posibleng ibayad ng hamak na iyon kay Aaron? Casual na tanong ni Mark, is that enough? Tinampal ulit ni Mark si Aaron at nagising sa gulat. Tinakpin ni Aaron ang kanyang pisngi ng walang laman, ibinaba ang kanyang ulo at muling tiningnan ang mensahe sa kanyang telepono. Hindi siya makapaniwala at nagtanong, "Sa'yo ba talaga to?" "Oo, kulang pa ba?" "Fine." Nagkibit balikat si Mark at muling tinawag si Bettina. "Hello, Bettina, transfer into the same bank account once again, double the amount." "Okay, young master, sandali lang." Ginawa ni Bettina ang sinabi sa kanya. Wala pang isang minuto, muling nakatanggap si Aaron ng isa pang abiso mula sa bangko. Napatingin siya sa phone niya at nagulat ulit. Maging sina Helena at Esther ay lubos na nabigla. Tapat na ba iyon? Ngumiti si Mark at inulit. Sino ka? Sino ka ba? Laking gulat ni Aaron. Hindi siya makapaniwala. Paano kaya naging mayaman si Mark? Napakaraming pera ang nailipat niya sa isang tawag lang sa telepono. Ang unang mensahe ay talagang nagpakita ng $500 milyong. Akala niya nagkakamali siya.
Paano naging posible na magkaroon ng 500 milyong dolyar ang isang taong nagpapatakbo ng isang plaza na nalugi? Paano ito naging posible? Ang kasunod na mensahe ay nagpakita na ang halaga ay nadouble sa 1 bilyon na nangangahulugang binayaran siya ni Mark ng 1.5 bilyon sa kabuuan matapos siyang matamaan. Pakiramdam ni Aaron ay parang nananaginip siya. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng maraming ari-arian sa buong bansa dahil sa negosyo ng kanilang pamilya. Ngunit sa mga tuntunin ng mga ari-arian ng pamilya, ito ay hindi bababa sa higit sa 50 bilyong dolyar. Gayunpaman, bibigyan lang siya ng kanyang ama ng 5 milyong dolyar ng sabay-sabay, maximum. Ngunit si Mark, na tila kapantay niya, ay nakapagbayad sa kanya ng 1.5 bilyong dolyar sa pamamagitan lamang ng pagtawag sa telepono. 1.5 bilyong dolyar. Why do you care who I am? Ngayon lang ulit kita sinampal. Babayaran pa kita. Nagkibit-balikat si Mark at muling tinawagan si Bettina. Bettina, paki-transfer ulit ng pera sa bank account. Natigilan si Bettina at napaisip, ano ang nangyayari? Nag-invest ba ang young master? Okay, young master, sandali. Tinunod ulit ni Bettina ang utos niya. Hindi nagtagal, nakatanggap si Aaron ng isa pang mensahe at lubos na namangha. Ito ay isa pang 1 bilyon na naging 2.5 bilyong dolyar sa kabuuan. Tino sa mundo si Mark. Bakit ang dami niyang pera? Pakiramdam ni Helena ay parang nananaginip siya. Totoo ba ito? Ang scam na iyon ay talagang nabayaran ng 2.5 bilyong dolyar. Akala niya ngayon lang siya nagkamali, pero nang magbilang muli, nanginginig ang puso niya. Iyon ay isang pakiramdam ng takot kapag nakakita ng ganoong kalaking halaga ng pera. Muli niyang nilingon si Mark at napaisip, hindi ba siya scam? Mayaman ba talaga siya para i-treat ng milk tea ang lahat ng tao sa school? Makakabili nga kaya siya ng bahay sa kanilang residential area? May-ari ba talaga siya ng sports car? Totoo ba lahat ng sinabi niya sa kanila? Lalong nagulat si Esther kumpara kay Helena. Pakiramdam niya ay wala na siya sa ulirat. Hindi niya maalis sa kanyang ulo ang katotohanan na si Mark, na kulang sa damit, ay may napakaraming pera. Ilang Lincoln Navigator ang mabibili niya gamit ang perang iyon. Hindi pala siya nagsisinungaling. Siya ay talagang dumating upang bumili ng kotse, at talagang kayang-kaya niya ito. Is that enough? Gusto mo dagdagan ko pa? Sabihin mo lang, walang pakialam si Mark sa kabila ng paggastos nito. Nanginginig ang mga kamay ni Aaron. Si Mark ba ay mula sa isang pamilya na kapantay ng pamilya Dawson? Pero, bakit hindi niya narinig? Tinampal ulit siya ni Mark. Tinakpe ni Aaron ang pisngi niya sa pagkalito, ikaw. Sorry, sinampal kita ulit. Babayaran kita ng dagdag, sabi ni Mark habang inilabas ang phone niya at gustong tawagan ulit si Bettina. Natakot si Aaron. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Mark at sinabing, stop, stop. Don't do it anymore. Who the H2 are you? Si Mark ay mukhang matatag, lilipat ba siya ng 1 pang bilyong dolyar? Nagulat talaga si Aaron. Bagamat mayaman din ang kanyang pamilya, hindi ito katulad na gumastos siya ng milyon-milyon pagkatapos ng milyon-milyon ng walang pag-aalinlangan. Higit pa, ito ay para lamang sa kabayaran. Naisip niya na magbabayad si Mark ng ilang daang libong dolyar o 1 milyong dolyar ang pinakamarami. Hindi niya alam, napakalaki pala talaga ng binayaran ni Mark. Parang kaya pa niyang magbayad. Dapat sapat na iyon, sa palagay ko. Nakangiting sabi ni Mark. Enough, enough, stop it. Tell me, who are you? Curious si Aaron. Ang isang taong nakapaglipat ng ganoong kalaking pera para sa kanya ay dapat na nasa parehong antas ng pamilya Dawson, o marahil ay mas makapangyarihan pa. Magiging malaking problema ang makipag-away sa gayong tao. Anong kinalaman nito sa'yo? Kung kulang pa, sabihin mo lang sa akin. I can transfer it anytime. By the way, gusto mo pa ba akong bayan ng kotse? Curious na tanong ni Mark. Ha? Hindi, kalimutan mo na yon. Masyadong nabigla si Aaron. Ano ang nangyayari sa araw na ito? Then, you should get ready to pay for it. I still have to go and buy a car, kibat balikat ni Mark habang nagsasalita. Sige,
Nagmamadaling tinanong ni Aaron si Esther tungkol sa kabayaran. Natigilan si Esther at tulalang sumagot, "We'll have to discuss it, Mr. Dawson, you. Bank account number," bulong ni Aaron. Wala siyang bank account number ni Esther. Pagkatapos sabihin sa kanya ni Esther, agad na binayaran ni Aaron ang navigator ng buo at pagkatapos ay sinimulan ang negosasyon sa sports car. "Miss Cobb, aalis na ba tayo? May bibilhin pa akong kotse," udyok ni Mark nang maramdaman niya masyadong mainit ang panahon para magtagal sa labas. "Ha? Walang problema. Tatawagan ko ngayon ang tindahan at hilingin sa kanila na magpadala ng kotse para I welcome ka." Nagmamadaling nilabas ni Esther ang phone na nakatulala. Nakita ni Mark na umaandar pa rin ang sasakyan, kaya nagpasya siyang i-drive ito pabalik. "Anyway, hindi naman masyadong malayo. Kalimutan mo na yan. Itaboy na lang natin yan at iligtas natin ang sarili natin sa gulo. Halika, Yolanda." Nasa sasakyan na si Mark. Tinundan siya ni Yolanda. Tumakay na rin si Esther sa kotse kasama ang test driver na wala sa isip. Pagkatapos, pinaandar ni Mark ang kotse at bumalik sa tindahan. Pagkaalis nila, ang eksena ay naiwan na lamang sa isang halos write-off na sports car. Tsaka nandoon si Aaron na takot pa rin, si Helena na gulat pa rin, ang test driver, at si Brenda na nakakunot ang noo. Tumingin na kay Aaron, nakaramdam ng galit at pagkadismaya. Magkano ang nailipat sa kanya? Bakit ganito ang ugali ni Aaron? "Mr. Dawson, please have a look," awkward na sabi ng driver. Huminga ng malalim si Aaron at sinabing, "Ibigay mo sa akin ang iyong bank account number, babayaran ko ng buo at ikaw na ang bahala sa iba." Okay, binigay agad sa kanya ng driver ang account ng kumpanya. Pagkatapos ay inilipat ni Aaron ang kabuuan ng buong kabayaran. Ang driver ay nagpatuloy na makipag-ugnayan sa kumpanya ng naaayon at hiniling sa kinauukulan na lumapit upang hilahin ang kotse. "Mr. Dawson, you can have a look at the other models. Our company can offer you a discount," sabi ng driver na may tono ng awkwardness. Matapang din siya bilang tanso. "Gusto mo pa akong bumili?" Nagalit si Aaron at agad na tumawag sa telepono. Maya-maya, may dumating na sasakyan at nagmamadaling umalis si Aaron dala ang sasakyan. Nagalit si Brenda. Paano niya nagawang iwan ang mga ito ng ganoon lang? She thought in frustration, "Well, ikaw naman ang hindi na-appreciate. Hindi na kita bibigyan ng chance kahit lumuhad ka at magmakaawa. Helena, alis na tayo." Pupunta na sana si Brenda at kunin ang kanyang sasakyan, ngunit nang tawagin niya si Helena, tulala pa rin si Helena. Nagalit si Brenda. Hinailan niya si Helena at tinanong, "Anong ginagawa mo? Balik tayo." "Ha? Brenda, gulat na tawag ni Helena habang gulat na gulat. "Nasaan ang iba? Hoy, anong sinisigawan mo? Ang tanga mo ngayon na nabugbog ka." Kaway ni Brenda dahil naiinip siya. Sobrang sama ng loob niya dahil tuluyang nasira ang araw niya ni Mark. "Hindi ako." "Brenda, alam mo ba kung magkano ang ibinayad ng taong iyon kay Aaron?" Nagmamadaling tanong ni Helena. "Magkano? Magkano ang posibleng ibigay niya?" "Stop talking about it, don't disgust me," displeasing na sagot ni Brenda. Kabanata 343. Ayaw ni Brenda na marinig ito. Hindi niya masyadong inisip dahil nag-aalinlangan siya na ang isang taong magiging pauunan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay ay maaaring magbayad ng malaki. Nauutil si Helena, ipinakita ang 2 daliri at pagkatapos ay ang isa pang 5 daliri. 2,500. O 25,000. Naiinip na tanong ni Brenda na naiinis. Hindi, mabilis na umiling si Helena. Umunat ang noo ni Brenda. "Then, $250,000 ba? It was out of my expectation. Paano naglabas ng ganoong kalaking pera ang taong iyon? Ano? Hindi. Tapos, $2.5 million. Imposible. Saan siya nakakuha ng napakaraming pera? Hindi ako naniniwala, kinailangan pa niyang bumili ng inumin sa utang. Ano bang problema mo? Bakit walang tigil ang pag-iling mo? Don't tell me that was $25 milyong.
Galit na galit si Brenda, anong meron kay Helena? Umiling siya na parang tanga. Naging tanga ba talaga siya matapos matamaan ni Mark? Hindi ito 25 milyong dolyar. Napakamot pa sa ulo si Helena. Parang hindi niya maisuka ang literal na figure. Dahil ang bilang ay masyadong nakakatakot. Kung nakita niya ang halagang iyon sa telepono ng iba, hahamakin niya ito, tiyak na peke iyon. Pero nasa phone ni Aaron, iba. Ito ay totoo, napakatotoo na tila isang panaginip. How much exactly was it? Niloloko mo ba ako? Kung hindi 25 million, magiging 250 milyon. Do you think I'm stupid enough to believe that? Lalo na nagalit si Brenda. Pakiramdam niya ay aalisin na niya ang kaibigan kay Helena dahil masyado siyang ignorante. Hindi, it was $2.5 billion. Yung tipong nagbigay lang ng $2.5 billion kay Aaron. Kawakas ay sinabi ito ni Helena. Siya mismo ay hindi makapaniwala na totoo iyon. Malinaw na nakita niya ang numero sa kanyang mga mata ngayon, ngunit nang sabihin niya ito ngayon, naramdaman niyang hindi ito totoo. Napakahalaga ba ni Aaron? Bakit kaya siya mabayaran ng ganoon kalaking halaga ng ilang sampal? Humisi si Brenda at tumalikod na para maglakad. $2.5 bilyong dolyar. Nakaramdam ng hinanakit si Brenda. Brenda, huwag kang pumunta. It's for real. Nag-aalala si Helena. Bakit hindi siya pinaniwalaan ni Brenda? Huwag mo na akong susundan. Umuwi ka mag-isa. Sa tingin mo ba tanga ako? Ayaw man lang lumingon ni Brenda. Pakiramdam niya ay labis siyang nainsulto. Paano ito magiging posible? Hindi man lang naniwala si Brenda sa kabayaran na 25,000 dolyar, lalo na 2.5 bilyong dolyar. Akala ba ni Helena ay tanga siya? Bakit kailangan niyang makipagkaibigan sa kanya? Nagpa siya si Brenda na wakasan ang kanilang pagkakaibigan. Hey, Brenda. Ouch! Nang hinahabol siya ni Helena, natapilok siya at bumagsak sa lupa. Nasa sobrang sakit siya at malapit nang umiyak. Naiinis na tumingin sa kanya si Brenda at dumura, "Huwag mong sabihin kilala mo ako. Wala akong kaibigan na katulad mo." Umuso si Brenda at bumalik sa tindahan ng sports car. Pagkatapos, pinaandar niya ang kotse niya at umalis. Ayaw na niyang pakialaman si Helena. Ang walang alam na kaibigan, ginagawa ang mga walang utak na biro. Nasusuka siya. Dahan-daang bumangon si Helena habang hawak-hawak ang mga kamay niyang nananakit na mga binti, sumisigaw, "Brenda, hindi ako nagsinungaling." Naglipat talaga ang scam na iyon ng $2.5 billion kay Aaron. Nakaramdam ng mali si Helena. 2 beses siyang sinampal ni Mark. Iniisip niya kung bakit hindi siya binayaran ni Mark. Nagbayad siya ng $2.5 bilyong dolyar kay Aaron, dapat ay binayaran niya ito ng hindi bababa sa $100,000 o $1,000,000 din. Nag-aalalang naghihintay si Aaron sa gilid ng kalsada. Bakit hindi pa siya dumarating? Nakatanggap lang siya ng tawag sa telepono mula sa kanyang kapatid na si Trisha na hiniling sa kanya na maghintay doon. Mahigit 10 minuto na siyang naghihintay. Nasaan siya? Hindi siya makaupo. Maya-maya, may umugang ng ingay ng makina na nagmumula sa kabilang kalye. May paparating na pulang sports car at huminto ito sa harap ni Aaron. Bumukas ang pinto, at may isang pares ng magagandang payat na binti. Tila ay walang kapintasan, ang balat ay kumikinang at malusog. Lumabas sa kotse ang isang kaakit-akit na babae. Kamukha niya si Aaron. Masasabing perpekto siya. Masyadong maganda ang babaeng iyon. Siya ay may mahabang payat na mga binti at nakasuot ng isang perpektong fitted na palda ng maong. Paglabas niya ay nakuha niya ang atensyon ng lahat. Iyon ay kapatid ni Aaron, si Trisha Dawson. Dahan-dahan siyang naglakad at bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay, "Anong nangyayari? May nambugbog ba sa iyo? At saka, bakit may $2.5 billion ka sa card mo nang walang dahilan?" Nalink ang card ni Aaron sa kanya, kaya wala siyang anumang fund transfer. 2 oras lang ang nakalipas, nakatanggap siya ng text message at nalaman niyang may ekstrang $500 million pala ang account ng kapatid niya. Laking gulat niya, walang negosyo si Aaron, paano kaya siya nakatanggap ng napakaraming pera?
Sa panahong iyon, wala pang 1 minuto bago siya makapagtanong sa kanya, $1 bilyong ang nailipat. Nagulat si Trisha. Nang tatawag na sana siya para itanong kung ano ang nangyayari, nakatanggap siya ng isa pang abiso, ito ay $2.5 bilyong sa kabuuan. Paano nakuha ni Aaron ang pera? Sino ang nagbigay nito sa kanya? Nakapagtataka na nagalit si Trisha. May ginawa ba siyang ilegal? Saan nanggaling ang ganoon kalaking halaga? Kaya naman, agad niya itong tinawagan at tinanong kung nasaan siya. Itinigil niya ang kanyang trabaho at agad na nagmaneho. Ako. May naglipat nito sa akin, Aaron hemmed and hawed. Siya ay tapat bilang kanyang kapatid na babae ay masyadong mapang-api. Sino? Dinawin mo. Pinaikit ni Trisha ang kanyang magagandang mata na ipinakita ang isang brutal na tingin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Estudyante pa lang siya, sophomore. May-ari siya ng plaza at may pera. Nakilala ko siya noong bibili ako ng sasakyan. Naaksidente kami, at tinaktan niya ako, kaya binayaran niya ako, ani Aaron. Tinampal siya ni Trisha sa mukha at namula ang mukha. Ate, anong ginagawa mo? Bakit mo ako sinaktan? Anong sabi mo? Ulitin mo. How dare you lie to me? Tahol ni Trisha habang walang ekspresyon ang mukha. Naiinsulto siya. Sino ang taong nanakit kay Aaron? Paano naging posible na kung sino man ito ay nakabayad ng $2.5 bilyong? Ate, hindi ako nagsisinungaling. Totoo naman, walang magawang sabi ni Aaron. Pakiramdam niya ay masisira siya sa pag-iisip. Tumigil ka nga. Sabihin mo sa akin ang totoo. Tinitigan siya ni Trisha at walang pakialam na tono. I swear, it's true. Ate, bakit ako magsisinungaling? It was really a compensation. Why do I have to lie to you? Nakaramdam ng mali si Aaron. Kumunat ang noo ni Trisha, you aren't lying to me. Hindi, sagot ni Aaron. What's going on? Break it to me. If ever you lie, bubugbugin kita, malamig na sabi ni Trisha. Siyempre, sinabi ni Aaron ang totoo. Napasimangot si Trisha pagkarinig sa kwento, hindi ako naniniwala sa sinabi mo. Posibleng sinampal ka niya at binayaran ng ilang milyon pero $2.5 billion. Hindi pwede. Ate, huwag mo akong patulan. Totoo yan. Kung nagsisinungaling ako, masagasaan ako ng kotse at mamatay agad, mabilis na sabi ni Aaron. Tumahimik ka. Ngumuso si Trisha, if ever say that again, I wouldn't let you off the hook. Iniisip niya kung totoo ba iyon. Paanong hindi siya makapaniwala nang sumumpa ang kanyang kapatid? Ano ang kanyang pangalan? She then asked. Mark Orleans, may-ari siya ng isang maliit na plaza. Napakasama ng plaza na iyon, hindi ka nais-nais na sagot ni Aaron. Pwede bang tumahimik ka? Kung ang plaza ay pangit, paano siya nag-transfer ng $2.5 billion sa'yo? Pag-isipan mo, ngumuso si Trisha. Paano magkakaroon ng napakaraming pera si Mark kung ang plaza ay pangit? Kung nagawa niyang magbayad para sa kabayaran, hindi siya isang ordinaryong tao, pagsusuri niya. Naiintindihan ko. Marahil ay may katulad siyang background sa pamilya namin. Ano ang dapat katakutin? Sa tingin mo matatakot ako sa kanya. Tiwala si Aaron, napakalakas ng kanyang kapatid na babae at hindi pa siya natalo. Similar to our family. If you hit someone, bibigyan mo yung tao ng $2.5 billion. Umisi si Trisha habang kinukusot ang mga mata. Ay, hindi sumagot si Aaron. Siyempre, hindi niya gagawin. Kung mangyari man iyon, hindi titigil sa pagmumura ang kanyang ama. Ang taong ito ay dapat na mas makapangyarihan kaysa sa aming pamilya. Hindi mo maaaring kunin ang pera. Ibalik ito sa kanya, pag-analisa at sinabi ni Trisha. Kahit anong mangyari, dapat ibalik. Bakit ko ibabalik sa kanya? Iyon ay itinuturing na aking pinaghirapang pera. Hindi ko na ibabalik. Tumanggi si Aaron dahil excited siya. Kaya niyang bumili ng maraming sasakyan o kahit isang pribadong eroplano gamit ang perang iyon. Hindi niya ito ibabalik. Hindi ko na uulitin ang sarili ko. Malamig na sabi ni Trisha. Ate, $2.5 billion yan.
Inilipat sa akin ng lokong yan, hindi ko na ibabalik kahit anong mangyari. Bakit matatakot sa kanya ang pamilya Dawson? Sigurado si Aaron sa katotohanan ito. Ano ang napakahusay tungkol sa $2.5 bilyong? Si Mark ang nagbayad sa kanya, hindi ito ibabalik ni Aaron. Isang sampal na naman ang ibinigay sa kanya ni Trisha, nasaraan ka ba ng isip? Sa tingin mo ba hindi siya hihingi ng $5 billion o kahit $10 billion sa'yo dahil lang binigyan kanya ng $2.5 billion? Sa tingin mo ba may kakayahan siyang gawin iyon? Kinagat ni Aaron ang kanyang mga labi at naisip, tiyak na hindi kaya ni Mark. Kabanata 344. Pakiramdam ni Aaron ay imposible ang sinabi ni Trisha. Ang kanyang pamilya ay hindi madaling makitungo sa mga ordinaryong tao at hindi rin nila kayang pukawin. Kaya naman, tumanggi siyang ibalik ni Mark ang $5 bilyong o kahit $10 bilyong. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Kahit na si Mark ay may pantay na kapangyarihan bilang pamilya Dawson o marahil ay mas malakas pa, ano? Naniniwala si Aaron na hindi matatakot sa kanya ang pamilya Dawson. Thinking of this, he said, huwag kang mag-overthink. Yung $2.5 billion binayad ng tanga na yan, hindi ko na ibabalik. How about I give you $500 million? Or $1 billion? Bagamat madalas nabugbugin si Aaron ni Trisha, talagang gusto niya ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso dahil tinitingala niya ito mula pagkabata. Dahil dito, palagi siyang naging masunurin sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito ay $2.5 bilyong. Gustong-gusto niyang gumastos ng walang ingat, paano kaya siya papayag na palayain ito? Bagaman mayaman ang kanyang pamilya, hindi siya binigyan ng kanyang ama ng ganoon kalaking pera. Tumahimik ka, tahol sa kanya ni Trisha na hindi natinag. Ngayong nakapagtapos na siya ng kolehiyo at kinuha na ang kalahati ng negosyo ng pamilya, paano niya pakikialaman ang $1 bilyong na inaalok nito? Isa pa, kahit pera ni Aaron, ayaw din niya. Gayunpaman, lubhang mapanganib na panatilihin ang perang iyon. Naramdaman ni Trisha na kailangan itong ibalik. Ate, pagmamakaawa ni Aaron sa kanya. Gusto mo pa bang tumanggi? Pilit mong hinahamon ang pasensya ko, di ba? Ngumuso si Trisha. Mabilis na tinakya ni Aaron ang kanyang pisngi at agrabyado na sinabi, Ate, ikaw na ang presidente ng kumpanya ng pamilya natin ngayon. Bakit ba napakahiyain mo? Hindi naman sa mahiyain ako. Masyado ka pang bata para umintindi ng ilang bagay. Malumanay na wika ni Trisha, alam mo naman kung saan matatagpuan ang plaza na iyon, di ba? Dalhin mo ako dyan, gusto kong malaman ang background niya. Pero binabalaan kita, mas mabuting dalhin mo ang pera. Walang puwang para sa negosasyon. Ngayon, ituro mo sa akin ang daan. Naglalakad gamit ang kanyang mga balingkinitang binti, sumakay si Trisha sa kanyang sasakyan. Walang choice si Aaron kundi makinig sa kanya at manguna. Hindi nagtagal, dinala ni Aaron si Trisha sa City Square. Pagkapasok nila sa parking lot ay bumaba na silang dalawa sa sasakyan. Napatingin si Trisha sa paligid ng plaza. Tingnan mo, ang plaza na ito ay pangit, di ba? Wala man lang complimentary office building. Hindi ba't malabo? Naiinis na sabi ni Aaron. Noong kasama niya si Trisha, para siyang bata na nasa tabi niya ang kanyang mga magulang, kaya mas lalo siyang kumpiyansa. Tumahimik ka, ano ang tinitingnan mo? Napakaganda ng lokasyon ng plaza, malaki rin ang mga prospect nito. Siguradong magiging matagumpay ito sa loob ng 3 hanggang 5 taon. At saka, paano mo malalaman na magkakaroon ng walang office buildings? Maaaring magtayo ng office building doon mismo, sabi ni Trisha habang itinuro ang isang lugar sa unahan nila. Umiling si Aaron, hindi siya pumayag. Hindi naging madali ang magtayo ng isa pang gusali ng opisina. She added, at saka, napansin mo ba na ang plaza ay may mahigpit na pamamahala? May kanya-kanya silang paraan ng pamamahala na napaka-komportable. Konting panahon na lang para lumaki ang plaza na ito. Nakikita ni Trisha na ang plaza ay may maliwanag na mga prospect. Ang pamamahala nito ay napakakaiba rin na ginagawa itong komportable para sa bawat customer. Bukod pa rito, masisiyahan sila sa karanasan sa pamimili doon. Paanong hindi lalago ang gayong plaza? Ate, pwede bang itigil mo na ang pagpupuri dito?
Napaawang ang labi ni Aaron. Tagot ni Trisha, I'm not complimenting, but the person you talking about has the ability and vision. He must be from a well-known family. Tikat din ang pamilya natin Dawson. Sabi ni Aaron habang nakaramdam ng hindi kasiya siya. Bakit palaging pinupuri ng kapatid niya ang iba? It's not the same. Our family has a long way to go from being one. You've no idea how a real well-known family could be, Trisha corrected him. She felt very helpless dahil hindi maintindihan ni Aaron ang lahat ng ito bilang isang estudyante. I do. Ito ay tulad ng aming pamilya Dawson, mahusay at makapangyarihan. Pagmamalaki ni Aaron. Kumunat ang noo ni Trisha, ipagpapatuloy mo pa ba ang pagiging matigas ang ulo mo? Nang marinig ang kanyang tono, nanginginig si Aaron, tinakpan ang kanyang pisngi at tumigil sa pagsasalita. Ask that person out. Gusto ko siyang makita ng personal. Nadama ni Trisha na obligado itong gawin. Ayaw niyang magdagdag ng hindi kilalang kaaway sa kanyang pamilya. Ate, kailangan ba yon? Tanong ni Aaron habang hindi natutuwa. Kung nagkita sila ng personal, kailangan niyang ibalik ang $2.5 bilyong kay Mark. Ayaw niyang gawin iyon. Gawin mo ang sinasabi ko. Mabangis na utos ni Trisha. Natakot si Aaron, tumango ang ulo. Pero wala siyang number ni Mark, kaya may maitatanong lang siya. Tumawag siya sa mga kaklase niya kung makukuha niya ang number ni Mark. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang nakita ni Trisha ang isang matangkad na babae. Hoy, napakagandang babae. Nakita din siya ni Aaron. Naka-business suit ang babaeng iyon na nakabalangka sa kanyang perpektong katawan. Ate, kilala mo ba siya? Naningkit ang mga mata ni Aaron sa tanong niya. Bagamat mukhang nasa early 30s ang babaeng iyon na mas matanda sa kanya ay naaakit pa rin ito sa kanya. Siya ay mas kaakit-akit kaysa sa Campus Belle, Brenda, dahil ang kanyang hugis ng katawan ay masyadong kaakit-akit. Oo, pero hindi ko pa siya nakikilala. Kumunat ang noo ni Trisha at tumingin sa kanya, stop being a playboy. If ever you disrespect a woman, I will give you a lesson. Ate, don't worry about me. Sino yung magandang babae? Curious na tanong ni Aaron. Ang kanyang pangalan ay Queen Miller, at siya ay isang kilalang mamumuhunan. Siya ay may tinatayang net worth na $10 bilyong, sagot ni Trisha. Oo, siya si Queen, nakagagaling lang sa Floor Island. Nakarating siya sa plaza ni Mark nang hindi malay. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit siya nandito. Gusto lang niyang tumingin sa paligid at bisitahin si Mark. $10 bilyong. Nagulat si Aaron habang hinihingal, what is she here for? Baka naman kilala niya ang Mark na binanggit mo, pag-analisa ni Trisha. Then, she said, why are you still staring at her? Why don't you contact that person? I'm warning you, if ever gumamit ka ng isang sentimo ng $2.5 billion, I'll break your leg. Nanginginig sa takot si Aaron at hindi na naglakas loob na tumingin kay Queen. Busy siya sa pagkuha ng number ni Mark. Ngunit pagkatapos, naisip niya ang kafe na iyon at si Sarah, iniisip na dapat niyang malaman ang numero ni Mark. Kaya, sabi niya, ate, sandali lang, hihingi ako ng number niya. Tumakbo si Aaron sa kafe ni Sarah. Lumingon sa likod si Trisha at pinagpatuloy ang pagtitig kay Queen mula sa malayo, bumubulong sa sarili kahit isang taong tulad mo ay nagpapakita dito. Anong klaseng background meron si Mark? $2.5 billion. Kung makakalabas siya ng $2.5 billion sa loob ng iilan minuto, dapat ay mayroon siyang asset na hindi bababa sa $50 bilyong. Hindi, ito ay magiging higit sa $100 bilyong. Sino ka ba talaga? Mark. Maya-maya, tumakbo pabalik si Aaron. Hiningi niya lang kay Sarah ang number ni Mark at binigay niya iyon sa pag-aakalang hinahanap niya si Mark for some reason. Ate, I got his phone number. You should make the call, ayoko. Malungkot na ibinigay ni Aaron ang numero sa kanyang kapatid. Tiningnan ni Trisha ang numero at kinuha ang kanyang phone. Hinawakan ni Aaron ang kamay niya at sinabing, ate, pag-isipan mo ulit. $2.5 billion yan. Gusto mo ba talagang ibalik ko? Napakalupit mo ba talaga? Let go?
Sinaman siya ng tingin ni Trisha at sinabing may nangingibabaw na tono. Nagmamadaling binitawan ni Aaron ang kamay niya at pinasam ang mukha. Pagkatapos, si Trisha ang tumawag. Bago lumabas si Esther sa kanyang ulirat, na-swipe na ni Mark ang kanyang card at binili ang Lincoln Navigator. Ito ay talagang $2.5 bilyong, siya ay masyadong mayaman. Nagulat din ang mga kasamahan niya nang sabihin niya sa kanila ang pangyayaring iyon. Napagkamalan nila siya. Si Mark ay mukhang napaka-ordinaryo. Tino ang mag-aakala na ang isang sub-person ay hindi lamang makakapaglipat ng $2.5 bilyong sa ibang ngunit makakagawa din ng buong pagbabayad para sa isang kotse na nagkakahalaga ng higit sa $1 bilyong. Esther informed him, Mr. Orleans, please hold on a moment. After the procedures are completed, you're free to take the car. May stock na ang kotseng iyon at nagbayad ng buo si Mark para madala niya ng direkta ang sasakyan at makakuha ng plate number ng sasakyan pagkalipas ng ilang araw. Nagkibit balikat si Mark bilang tugon. Naiinggit si Esther kay Yolanda. Pinili niya ang kotse sa buong bayad at ipinarehistro ito sa ilalim ng pangalan ni Yolanda. Para kay Yolanda iyon. Sa katunayan, si Mark pala ang kanyang amo. Tapos, secretary niya ba siya? O iba pa? Gusto mo bang tumingin sa ibang mga sasakyan? Tabik na tanong ni Esther. Iyon ang kanyang unang sale sa buwang iyon. Kung nagawa niyang magbenta ng isa pang kotse, matutuwa siya. No need, sagot ni Mark dahil ayaw niyang bumili ng parehong brand. Mayroon na itong Yolanda kaya hindi na niya kailangang bumili ng isa pa para sa kanyang sarili. Naisip niya na mas mabuting bumili ng Benz G-Class. Medyo nadismaya si Esther. Nadama niya na dapat ay naging mas magalang siya kay Mark. Pagkatapos noon, pumunta siya at nagsilbi ng mga inumin para kay Mark. Nang naghihintay sina Mark at Yolanda, tumunog ang telepono ni Mark. Kinuha niya iyon at tinignan. Ito ay mula sa isang hindi kilalang numero. Sino kaya ito? Kabanata 345. Nang makita ni Mark ang unknown number, nagkibit balikat siya at sinagot ang tawag. Isang malinaw at malutong na boses ang tumunog, "Hello, si Mark Orleans ba ito, Mr. Orleans?" "Oo," nagsasalita, sagot ni Mark. Nagulat siya. Malamig ang boses, ngunit medyo malambot at nakapapawing pagod ang tono. Hulaan ni Mark na dapat ay boses ito ng isang matigas na babae. Sinabi ng ginang, "Well, ang bagay ay, gusto kitang makilala." "Kilala ba kita?" tanong ni Mark. Sagot ng ginang, "Hindi, pero mamaya na lang tayo magkakilala." "Sorry, hindi pa ako nagpapakilala. Trisha Dawson ang pangalan ko, kapatid ni Aaron." Umalaklak si Mark, hindi niya inaasahan na ganoon kabilas ang pakikipag-ugnayan sa kanya ng kanyang kapamilya. Wala pa siyang nagawa. Kung bibigyan ni Mark si Aaron ng 10 milyon o kahit $100 milyong, iingatan ito ni Aaron. Ngunit karaniwan, ang isang ordinaryong tao ay hindi makakakuha ng $2.5 bilyong na ilipat sa loob ng ilang minuto. Kaya, kahit na si Aaron ay maglakas loob na tanggapin ang kanyang pera, ang pamilya Dawson ay hindi kailanman. Gayunpaman, walang gaanong oras si Mark. Naisipan pa niyang bumili ng G-Class Mercedes-Benz. "Are you free now? I'm at your plaza. I'd love to meet you," patuloy ni Trisha. Taglit na nag-isip si Mark dahil nasa plaza na niya ito, gaano ba siya kabalisa. Sa pag-iisip nito, nagpasya si Mark na huwag bumili ng kotse sa araw na ito. Tsaka nakabili na siya para kay Yolanda. Tagot niya, "Sige, sandali lang. Pupunta ako dyan maya-maya." Sabi ni Trisha, "Sige, maghihintay ako." Matapos ibaba ang tawag, ipinaalam ni Mark si Yolanda na aalis na siya at medyo nagulat siya nang marinig iyon. Hindi ba bibili ng kotse si Mark? "May naghihintay na sumaubong sa akin sa plaza," paliwanag ni Mark. Sige, tumango si Yolanda. Kung tutuusin, hindi niya akalaing mababayaran ni Mark si Aaron ng ganoon kadali. Maya-maya, lumapit si Esther at sinabing nakahanda na ang sasakyan. Iniling niya kay Yolanda na suriin ang kotse upang makita kung ang lahat ay angkop at nasa mabuting kondisyon. Tumama sina Mark at Yolanda.
Ito ay isang bagong kotse, sa makatuwid, walang mga problema dito. Pagkatapos nito, ang kotse ay handa ng kolektahin. Umupo si Yolanda sa driver's seat. Nang bubuksan na ni Mark ang pinto ng backseat at papasok na sana, nagsalita si Esther, Mr. Perlins, bakit hindi tayo makipag-ugnayan sa WhatsApp? Maaari mo akong kontakin sa hinaharap kung gusto mong bumili ng kotse. Naramdaman ni Esther na mayaman at makapangyarihan si Mark, at tiyak na madadali niya ito ng mas maraming customer kung patuloy silang nakikipag-ugnayan. Ipinikit ni Yolanda ang kanyang magagandang mata nang marinig siya. Kailangan ba yon? Nagkibit balikat si Mark bilang tugon. Ang akala niya ay maganda ang katawan ni Esther, ngunit hindi ito kasing ganda ni Lilibet o Yolanda. Maliit lang ang bewang niya, kitang-kita sa professional attire na suot niya ang kanyang curves. Siya ay kaakit-akit, ngunit ang downside ay nagtrabaho siya bilang isang sales girl. Hindi interesado si Mark. Oo, Mr. Perlins. I can introduce a lot of cars of every model to you in the future, pangungumbinsi ni Esther habang nag-aalala. Nagsisi siya sa hindi pagtrato ni Mark ng maayos sa simula. Kung mas maganda ang ugali niya, tatanggapin kaya niya ang kahilingan niya. Salamat na lang. I'm not planning to buy any car here in the future, pagtanggi kaagad ni Mark. Nadismaya si Esther. Wala siyang choice kundi paalisan ang mga ito, Mr. Perlins, take care. Pagkatapos, pinaandar ni Yolanda ang sasakyan pabalik sa plaza kasama si Mark. Hey, Esther, hindi mo ba siya idinagdag sa WhatsApp? Napakalakas niyang boss. Lumapit ang isang kasamahan sa oras na ito at sinabing, may seryosong nangyari sa tindahan noong araw na iyon kung saan naaksidente ang isang test drive na kotse. Hindi lang binayaran ng tao ang buong kabayaran, kundi pati siya bumili ng Lincoln Navigator gamit ang cash. Gaano siya kayaman? Buntong hininga, siguro dahil sa masamang ugali ko kanina. Pakiramdam ko ay ayaw niya akong kausapin, mamantong hininga si Esther. Sabi ng kasamahan niya, he was generous. Kung hindi niya gusto ang ugali mo, hindi kanya hahayaang magpatuloy sa paglilingkod sa kanya. Ganoon ba? Biglang nagkaroon ng pag-asa sa mga mata ni Esther. Pagkatapos ng lahat, nakilala niya ang isang makapangyarihang boss, maaaring mas madali para sa kanya na palakasin ang benta ng kumpanya sa hinaharap. Sa tingin ko, tumango ang kanyang kasamahan. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Esther sa pag-asa. Nang dumating si Yolanda mamaya upang ayusin ang numero ng plaka ng kotse, susubukan ni Esther na kunin muli ang WhatsApp ni Mark noon. Pagkatapos, tinanong ng kanyang kasamahan, Hey, Esther, sabihin sa amin ang tungkol sa nangyari ngayon. Ilang paglipat ang ginawa ng taong iyon. 3 sa kabuuan. Ang unang pagkakataon ay $500 milyong. Sa pangalawang pagkakataon $1 bilyong, ito ay $1 bilyong sa huli, sagot ni Esther at naramdaman na muli itong hindi kapanipaniwala. Hindi niya maintindihan ang mundo ng isang baller. Napabuntong hininga ang kasamahan niya, wow, he's too well off. Ang ganda kaya kung boyfriend ko siya. She added. Nako. Hindi man lang kami titingnan ng mga katulad niya kahit kami ang nagkusa. Nang marinig ito, ibinaba ni Esther ang kanyang ulo at naisip, nasa mabuting kalagayan siya, hindi ba siya gugustuhin kung siya ang magkusa? Hindi niya akalain. Napakaliit ng baywang niya at talagang kaakit-akit. Ate, pinagtatawanan ba niya tayo? Bakit hindi pa siya dumarating? Naiinip si Aaron. Mahigit 1 oras na ang nakalipas mula noong tumawag si Trisha. Dapat maging mas matyaga ka, sabi ni Trisha. Nakatingin siya at naghihintay sa isang kafe sa plaza. Mas lalong nalungkot si Aaron ngayon at sinabi niya, I think he's doing it on purpose. A lowly person like him, how dare he do this? Ano ang gusto mong gawin? Kakatawag ko lang sa Mark na iyon, magalang siyang nagsalita. Ikaw ba ang nang-provoke sa kanya in the first place? Tanong ni Trisha habang nakatitig sa kapatid. Kilalang kilala niya ang pagkatao ni Aaron. Bakit ko naman gagawin yun? I'm not that free, huffed in a murmur si Aaron dahil wala siyang tiwala na magsinungaling sa kapatid. Oo, sa tingin ko masyado kang malaya. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang ugali mo? Bakit mo gustong bumili ng sports car?
Sino ang balak mong habulin? Bakit hindi ka makapag-commit sa isang relasyon ng paisa-isa? Tanong ni Trisha. Hindi niya talaga makuha ang kapatid niya. Ano ba ang tumatakbo sa isip niya? Ganoon ba kasaya ang makipaglaro sa mga babae? Si Aaron ay nagmamadali sa pagpasok at paglabas ng isang relasyon nang madalas na ito ay nalilito sa kanya. Ate, kung kasing ganda mo ang babaeng hinahabol ko, I would definitely commit to her, sinubukang pambabola ni Aaron, pero totoo ang sinabi niya. Sikat siya sa itsura niya at kay Trisha, na kapatid niya, ay hindi gaanong maganda at napakaganda. Naramdaman ni Aaron na hindi maikukumpara ni Brenda si Trisha at marahil ay kaya ni Yolanda, na kasama ni Mark. Ganon din si Queen, na ngayon lang niya nakita. Gayunpaman, sinabi ni Trisha na hinding-hindi mahuhulog si Queen sa isang kasing bata niya, kaya sumuko na siya. Ngunit siya ay nasa isang dilema. Napakaganda ni Trisha, at mayroon siyang perpektong katawan. Naisip niya na kung sino man ang napunta sa kanya ay napakaswerte. Shut up! Napaka-playboy mo, wag mo akong idamay. Kumunat ang noo ni Trisha. Walang choice si Aaron kundi tumahimik. Ding dong, ding dong. Nagring ang phone ni Trisha. Pagkatingin niya dito, nakahinga siya ng maluwag at sumagot, yes, mister. Perlins, nasa isang cafe ako sa first floor. Okay, hihintayin kita. Pagkababa ng tawag, mukhang matigas si Trisha habang sinasabi, makinig kang mabuti. Huwag kang magsalita ng kalokohan mamaya. Humingi ka ng tawad at ibalik ang pera sa kanya, kung hindi, parurusahan kita. Malungkot na tumango si Aaron, I got it. Napatingin si Trisha sa labas ng cafe. Hindi siya makapaghintay na makita kung ano ang hitsura ni Mark, na maaaring magbayad ng $2.5 bilyong. Siya ay dapat na ipinanganak na may pilak na kutsara at may hitsura ng isang mayamang pangalawang henerasyon. Sa parking lot, pumasok si Yolanda. Pagkababa nila ng sasakyan, nakarinig si Mark ng busina. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang galing ito sa sasakyan ni Queen. Nakita rin siya ni Yolanda at sinabi niyang, aakyat muna ako. Okay, tumango si Mark. Nakaramdam siya ng kakaiba. Bakit dumating si Queen? Pagkatapos, sumakay si Yolanda sa elevator mag-isa. Naglakad si Mark patungo sa kotse ni Queen at nakita niyang napakaganda niya noong araw na iyon. Ang kanyang mahahabang binti ay napakakakit-akit habang siya ay nakaupo sa isang poised na posisyon sa loob. President Miller, anong ginagawa mo dito? Akala ni Mark ay magtatagal pa si Queen sa floor island. Hindi niya inaasahan na babalik siya ng ganoon kaga. Anong ginagawa mo araw-araw? Walang pakialam na tanong ni Queen. Hindi niya nakita si Mark nang dumating siya sa plaza noong araw na iyon. Sa katunayan, matagal na siyang nakabalik mula sa floor island. Kinabukasan pagkaalis ni Mark sa floor island, nainis siya kaya bumalik siya. Hindi lang siya dumating hanggang ngayon. She was almost going to finish the discussion on the project they were involved in. Pumasok ako sa klase. As for today, I went to buy a car since it's a holiday. Nagkibit balikat si Mark. You want to buy a car? Don't you have enough of them already? Ang daming sasakyan sa hotel ng mama mo, mahina ang boses ni Queen habang nagsasalita. Siya nga pala, nakalimutan niyang college student pa si Mark. Napakabata niya. Ngunit ang mga iyon ay sa aking ina, sabi ni Mark. Queen then said, alright. Wala ka bang balak na makipagtulungan sa akin? Malapit nang matapos ang diskusyon sa project doon. Halika at tingnan mo ako kapag may oras ka. Ipaubaya ko na lang sayo. Pagdating ng panahon, sabihin mo lang sa akin kung gaano karaming pondo ang kailangan, ililipat ko ang pera sa iyo, nakangiting sabi ni Mark. Nagtiwala siya sa kanya pagkatapos ng lahat. Malaki ba ang tiwala mo sa akin? Tinulyapan siya ni Queen at nagtanong. Siyempre, ginagawa ko. Paano ako hindi maniniwala kay President Miller? Nagkibit balikat si Mark at sumagot. Munguso si Queen, enough, stop battering me. Nagugutom na ako, ibili mo ako ng tanghalian. Punta tayo sa restaurant sa ikatlong palapag kung saan tayo kumain noong nakaraan. Sabi ni Mark, oo naman, walang problema, pero may kakilala muna ako. Babalik ako kaagad, 10 minuto. Hintayin mo muna ako sa kotse.
Maghintay sa kotse. Nang sabihin niya ito, naisip niya ang panaginip niya sa kotse ni Mark at ang mga bakas na iniwan niya. Talagang isang pakikibaka upang ipaliwanag ang insidente. Forget what they doing, keep on doing.